Paano kung ma-stranded ang maraming batang lalaki sa isang isla? Pag-usapan natin ang Lord of the Flies na for me, one of the best series of 2026 so far. We're having a meeting. Don't join in. We're on an island and there's no people. Let's allocate jobs. Yes, we need to think about food and shelters. We need to help each other. We need to be good campmates. We're need for everybody. Don't you feel when you're in the forest? Hunter, you're the chief. What's this? Susundan natin dito ang maraming batang lalaki na aksidenteng na stranded sa isang isla matapos ngang bumagsak yung eroplanong sinakyan nila. Dahil walang tulong na dumadating, dito na nga sila bumuo ng isang sistema para maging maayos yung samahan nila. Boto sila ng leader nila, mag-aasin sila ng mga maghahanap nga ng mga pagkain at iba pa. Pero sa paglipas ng mga araw na nandun sila, dito na sila unti-unting malalamon nung isla na yon. Magbabago yung ugali ng mga inosenteng batang ito na mula sa paglalaro at pagiging sibilisado, dito na sila unti-unting mababalot ng mga kasamaan. Gaya ng title ng series ay Lord of the Flies na isang series mula sa BBC na meron ding movie noong 1990. Isa ito sa isang novel noong 1954 na merong kwento na ang dami mong mararamdaman. Personally, nalungkot ako, natawa, nagulat, natakot, nagalit, and naawa ako sa ilang mga bata dito. Lalong-lalo na nga kay Nikki or kay Piggy na ang cute-cute nga niya doon sa opening pa lang, na meron pa nga siyang sense of excitement pa lang noong una, tapos ganun pala yung mangyayari sa kanya. Sobrang nakakadurog lang ng puso. Alam mo yung at some point ng series, mapapaisip ka na, hayop tong mga to ang sarap bigwasan. Pero at the same time, kailangan mo kasing isipin na mga bata lang din tong mga to na hindi fully naiintindihan yung mga ginagawa nila. Dahil nga wala rin silang kasama mga adult and puro nga sila mga bata, hindi rin talaga nila alam kung ano yung tamang gagawin. Walang maayos na nag-guide sa kanila sa tama or mali na sa dulo, may mga ilan sa kanila na naging demonyo na nga sa isla na yon. First episode, akala mo happy-happy lang, na fun adventure nga ng mga bata, na parang Goonies, tapos may episode 3 and 4, ang hirap na niyang panoorin kasi ang bigat nga sa pakiramdam. Tabi yung awa ko kanila Simon and doon nga kay Nikki or Piggy, na alam mo yon, mga inosenteng bata lang sila na gustong makasurvive, tapos sadly, hindi nga sila nakasurvive. Nakakabwisit kasi dito si Seth Fedelin eh. So yun, what an interesting story na ang dami mong pwedeng mahimay nga doon sa kwento, ang daming nangyayaring may deeper meanings. Sabi nga dito sa nabasa ko, the story represents the evil, the savagery, and the dark side of human nature. Tapos, dagdag mo pang mga kabataang lalaki to na nasa isang sitwasyon na puno sila ng takot and freedom mula sa normal na mundo. So kapag pinagsama-sama mo yung mga factors na yon, hindi talaga maganda yung kalalabasan. Kung titignan mo, mababait na bata naman sila noong una nag-aasaran or naglolokohan pero nagtutulungan sila noong una. Pero in the end, nawala yung mga morals and naging mga hayop nga yung ilan sa kanila. Pero you know, it's realistic pa rin naman in some ways kasi yung mga kabataang lalaki din talaga, they just want to survive Gusto lang nilang gawin kung ano yung mga masaya and ano yung mga mas matutuwa yung mga kasama nila, kaya nga rin nangyari yung nangyari dito. Nakakalungkot pa dyan kay Jack na leader nga ng mga masasamang bata. May mga times na aware siyang mali na yung mga ginagawa nila Given the peer pressure na maging magaling, maging iba, and maging bida, para nga doon sa iba pang mga bata, sinasakyan niya yung mga kasamaang naiisip din ng mga kasama niya. Siyang idea ng mga bullying na ibang mga bata ayaw naman talaga mambully pero since takot nga silang mabully, nagpe-play safe na nga lang sila and kumakampi na nga lang sila doon sa mga bully. So parang ganun yung nangyari dito. Nga lang din tong gobyerno kung iisipin na may mga katulad nga nila Ralph and Piggy na rational nga mag-isip para nga sa ikakabuti ng lahat. Tapos may darating na katulad ni Jack na lalason sa mga mabubuting tao para maging masama and gumaya sa kanya and minsan mas worse pa. Ang nakakalungkot lang din sa dulo neto kahit nakasurvive si Ralph, may mga nawala na sa kanila bilang mga bata na hindi na maibabalik pa. Ngayon, sobrang kudos sa mga actors nila dito kasi ang gagaling talaga nilang umacting, lalong-lalo na nga sina Nikki, si Ralph, and si Jack, lalong-lalo na yung kay Ralph doon sa final scene niya. Yung ramdam mo yung ginhawa sa mukha niya and sa facial reaction niya na alam niyang makakaligtas na sila and makakaligtas nga siya kanila Jack kasi nga, dumating na yung mga magre-rescue sa kanila And alam mo yan, at the same time, yung lungkot nga kasi nga, hindi na makakauwi siya na Simon and Nikki. Yung nakakabwisit lang din yung lalaking nagligtas nga sa kanila doon sa dulo kasi parang minamaliit pa nila siya na parang mga bata yan Kumaga parang, bakit parang minamaliit mo?
And the fact na hindi nga niya alam yung mga pinagdaanan ni Ralph na maging leader and yung mga ginawa nga niya para nga lang makasurvive. Tapos parang sinasabi niya, anong klaseng leader ka? Wala lang. Nakakabwisit lang yung lalaki na yun. Yun, again, ang title ng series ay Lord of the Flies and ang torta rating ko for the series ay 9 out of 10.